So, good afternoon. So, magre-review tayo ngayon sa organization and management. So, before we start, can someone lead the prayer? Miss Gadi, can you lead the prayer? Miss Gadi, hello? Can someone lead the prayer? Mary Chris, Mariano, Justin Roque, Simon, can you lead the prayer? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Lord Jesus, please give me a good mind that I may do all my works well in such a way that I will make you happy. Help me to understand and remember all the things that I must learn. Help me to enjoy and be happy with the subject which I find so hard. Amen. Okay, thank you, Miss Simon. So, before we start, may nakita kasi ako sa Facebook nung isang araw na mga nagpo-post. So, nagkamali kasi yung classmate nila. So, di ko sasabihin kung anong section, kung sa inyo ba or sa kabilang section. Pagsasabihan ko lang kayo. Di ko naman kayo pinapagalitan. Just that, kung ano kasi yung mga pinopost nyo sa social media, makikita lang lahat yan. So, be careful when you're posting na mga bagay-bagay. Kung para sa inyo, biro yon, then, paano kung yung class nyo mapapaya siya? Nagkamali na nga siya. Eh di dapat i-correct nyo siya. I-chat nyo. Mali yung answer mo. Dapat ganito. Hindi yung ipopost mo pa. Kayo kaya, sa inyo kaya gawin yon, yung nagkamali ka na tapos ipopost pa. Eh di lahat ng tao kilala ka kung sino ka. Alam yung pagkakamali mo, alam din nila. Di lahat ng bagay pinopost. Pinopost sa Facebook. So, ayoko kasi na may marinig na sinasabing pangit tungkol sa inyo. Ayoko ng ganon. Kaya, ayoko nang makakita ng ganon, ha? Huwag kayong mag-post ng kung ano-ano. Be responsible naman, di ba? Sabi kaya nga, think before you click, eh. So, isipin nyo muna kung ano-ano yung mga pinopost nyo sa social media. Kahit saan pa yan. Twitter man yan, Facebook man yan, Instagram man yan. Kahit saan pa. Kasi, kahit mag-asawa ka ba, kung ano man yung pinost mo dati, nandun pa rin yun. Di na yun mawawala. Alam nyo ba, pag nag-a-apply kayo, sinesearch din sa Facebook ng yung mga aplikante, sinesearch din nila sa Facebook minsan. Kaya kung ano yung mga pinopost nyo, makikita nila. Kahit na biro man yan ng ano. Kaya be careful when you're posting, ha. Ayoko na ulit makakita ng ganon. Sabagay, para sa inyo naman yung sinasabi ko, eh. Pero, kayo din. Di naman ako yung mapapaya. Kayo rin, di ba? Well, start na tayo sa review. Siningit ko lang to kasi ayoko na ulit mangyari. Ayoko na ulit may makita pa na ganun bagay. And as your strand advisor, ayoko ng ganung bagay.
Anyway, mag-start na tayo. So, ito yung number 1. Is model building type of activity that tries to mimic an existing situation in simple manner. Pwede yung i-chat yung answer ninyo. Titignan ko na lang. Actually, quiz to. Parang quiz to. So, kung wala kayong answer dito, papunurin ko ulit to actually. Wala kayong answer, di wala kayong grade. Okay. The answer is simulation. So, pag nakita nyo na tong word na mimic, ang mimic kasi ibig sabihin is ginagaya or panggagaya. So, 'di ba kung naalala niyo yung dati kong in-explain sa inyo, isang simulation ay parang training ground siya para bago ka pumunta doon sa actual na trabaho talaga. So, kaya nga mimic, ginagaya niya. So, bago magpalipad ng eroplano ang isang piloto, is pinag-aaralan niya muna. Meron parang training ground sila na gayang-gaya niya talaga yung kung ano yung doon sa actual na eroplano. Pinag-aaralan nila kung ano yon, tungkol saan ba yung mga bilog-bilog na yun, di ba? Maraming mga bilog-bilog yun doon. So, yun, simulation yun. Then, susunod is the art of getting things done through and with, wait lang, accept ko lang yung classmate nyo, through and with people in formally organized group. Sino yan? Pwede naman kayo mag-answer through verbal. Okay. Management. Pag nakita nyo na tong with people, informally organized group, management siya. So, sa isang kumpanya, naka-organize sila, di ba? Naka-group sila. O, sino yung, si, o si Mr. Kukmakub, nasa finance department siya. O, si Miss Bonsil, nasa marketing department siya. So, with people, informally organized group ang management. So, legislation, which has been proposed and may come into effect in any past legislation. Pag nakita nyo yung legislation, is batas yan. So, kaya yung answer ay legal. Diba? Ang legal is about law, rules, and regulation. So, next one is cater to the day-to-day operation of the organization. Okay. First line, manager. So, day-to-day, di ba? Sabi dito, ibig sabihin, sila yung nakikipag-usap sa mga employee and then sa mga customer. Sila yung tinatawag na first line manager. Sila yan. Susunod ay is doing the right things. Okay, is effective. So, tandaan nyo, huwag kayong pailito dito sa effective and efficiency, no? Kasi, itong isa is doing the right things. Effective yan. So, pag nakita nyo yung nauuna yung right, effective yan. Pag nahuli yung right, is efficient siya or efficient.
Huwag kayong palito sa dalawang to, ha. Usually kasi, yung mga ibang, dati kong estudyante kasi nalilito sila dito, eh. Nalalagay nila sa, yung isa, nalalagay niya dito. Efficient daw to, tas effective, ganyan. So, susunod. Current external trend which are waiting to be taken advantage of. Okay, so opportunities. So, alam naman natin sa SWOT analysis, strength, weakness, opportunities, and threat. So, yung strength and weakness ay internal. Then, yung opportunities and threat is external. So, ito, sabi dito, di ba, external trend. Tas waiting to be taken advantage of. Opportunities to. Kasi ang opportunities is naghahanap siya ng mga bagong bagay para makatulong sa business mo. Pwede rin yung mga makasama sa business mo, tinitignan din niya para mas ma-improve yung product mo or yung mismong company mo itself. The susunod ay is an economy that is fully dependent on the self-provisioning of the community. Okay, subsistence economy or traditional economy. So, pag nakita niyo self-provisioning of the community, kasi 'di ba, ang subsistence economy is siya yung gumagawa ng bahay niya, siya yung naghahanap ng pagkain nila, sila yung gumagawa ng mga product nila. Kaya nga traditional economy, 'di ba? Kaya subsistence economy. Then susunod, external movement which may cause a problem and have a negative impact on your business. Okay, so is threat. Threat yung answer dyan. Pag nakita nyo na external movement, tas negative impact. So, threat yung answer dyan. So, diba, sinabi ko nga kanina, yung SWOT analysis, diba? Yung opportunities and threat, external sila. Then, susunod, is a complex, comprehensive, intellectual management process focused on proper selection of goals and objectives and developing a course. Okay, planning. 'Di ba? Tatlong beses ko yata inulit to sa inyo, tatlo or apat, 'di ba? So, kung ano yung planning, dahil ang planning, sabi ko nga sa inyo, is pinag-iisipan yan ng maayos. Hindi basta-basta, lalo na pag nasa business field ka. So, kaya nga complex, comprehensive, intellectual management process. So, planning yan. Susunod is, sa enumeration na tayo, for level of management. Diba, dapat tatlo lang to, pero yung isa ba, dinagdagan? Ano yung for level of management? Okay, so yung for level of management ay first line manager, middle manager, top manager, and team leader. Dati wala yung team leader, tatlo lang. Yung first line, middle, and top lang talaga. Kaso, dinagdagan nila ng team leader ngayon. Dahil nga,
Iba, 'di ba nga, iba na yung ano natin ngayon? Paano pag wala yung manager? Sino yung mag-a-assist sa mga employee, 'di ba? Okay, sa susunod naman tayo, the four phases of economic development. Ano yung four phases of economic development? Okay, una ay subsistence economy or traditional economy, commercial economy, emerging market economy, technology-based economy, or knowledge-based economy. So, yan yung four phases of economic development. So, susunod naman tayo. Binabasa ko yung mga chat nyo actually, kaya medyo nag-i-stop ako. Tinitignan ko yung mga sumasagot. And then, what is pestle? Okay, so yung pestle ay political, economic, uh, social, technology, legal, and environmental. Pwede yung ilagay na yung technology, pwede siyang maging technological, okay lang. Then yung environmental, pwedeng maging environment, okay lang din. So, acceptable pa rin. Pero pag wrong spelling kayo, siyempre mali na siya. So, susunod naman tayo. Henry Fayol's management function and role. Sige, sige. Planning, organizing, leading, staffing, control. Anong name mo? Okay, sige. So, doon sa activity niya, actually, hindi ko nalagay na Henry Fayol. Kaya yung mga iba, nag-answer sila na yung answer nila yung sa manager. Yung function ng manager. So, pero may points naman kayo doon. Dahil is my fault naman. Fault ko yon. So, kaya dito, nilagay ko na Henry Fayol. Para makita nyo na kaagad na, ito yung answer dito. So, para hindi na kayo mo-confuse, kaya nilagay ko na. So, Henry Fayol management function and role is planning, organizing, leading, staffing, and controlling. So, organizing, may spelling siya na letter S, hindi J yung gamit. So, acceptable pa rin yan. Then, susunod ay two types of analysis. Okay, internal and external analysis. Okay, susunod na tayo. Planning techniques and tools. Anim sila. Okay, planning technique and tools is Gantt chart, milestone chart, critical path method, decision tree, dali, accept ko lang yung classmate niya. Decision tree, simulation, and benchmarking. So, anim yan, no? Anim yung planning technique and tools. So, malay nyo, pag nag-business kayo, gagamitin yung isa or dalawa dyan. Then,
Smart. Smart. Ano yung smart? Ba, naka-ready kayo, Sosyal. Okay. Tandaan nyo tong mga to, yung SMART, yung PESTEL, yung SWOT analysis. Tandaan nyo itong tatlong to. Kasi importante yan sa business. So, ang SMART ay specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound. So, if meron kayong na-encounter na ibang meaning ng SMART, hindi yung di siya specific, di siya measurable, attainable, realistic, and time-bound sa college niyo, if ever. So, meron kasing iba pang SMART na meaning eh. Pero doon sa online and doon sa book na ginamit ko sa inyo, is yan ang binigay. Pati sa marketing kasi na ginamit ko din, is yan din yung ang nakalagay. So, yan ang ginamit ko. Yan ang tinuro ko sa inyo. Acceptable pa rin naman kasi yung limang yan. Yung SMART. And, susunod ay, what is the meaning of SWOT? Yan, sinabi ko na yan kanina, di ba? Bago pa tayo pumunta dito sa enumeration. Okay, so, ang SWOT analysis ay strength, weakness, opportunities, and threat. Ang strength and weakness ay internal. Ang opportunities and threat is external. Ang purpose lang naman ng SWOT ay ang purpose lang ng SWOT is paano ba mas lalong mapaganda ang business mo, mag-i-improve yung business mo, ano-ano pa ba yung pwede mong gamitin, magpapalit ka ba ng product, or dadagdagan mo ba yung product mo, magba-branch out ka ba, yun lang naman ang meaning ng SWOT. And gusto kong malaman yung opinion ninyo. Isang question. I want to know your opinion about ano ba ang function ng isang manager? Opinion lang to, hindi ko tinatanong yung doon sa tinuro ko. Doon sa tinuro ko na yun, di ba, 5 yun, yung function of my manager. Gusto ko naman malaman yung opinion nyo. Pag may nakita kayong manager, kunwari, ano ba ang function ng isang manager? Pwede yung i-type. Babasahin ko na lang. What do you mean by trailblazer, Mr. Laksa? Magtatawag na lang ako, sige. Isang question lang naman eh. Ayun, may sumagot na. Wait lang, basahin ko lang. If magpapa-essay man ako sa exam, gusto ko at least 5 sentence. Bakit ako nagpapa-essay? Siguro, marinig yung essay. Ba't may essay? Ganyan. Alam nyo ba, pag nag-college kayo, ang mga college professor, minsan mahilig silang magpa-essay. Kaya ngayon pa lang ng senior high kayo, gusto ko na kayong masanay sa mga essay. Kahit barok-barok pa yung English ninyo. Para mag-improve kayo, para pag nag-college na kayo, is masanay na kayo na kahit gaano pa karami yung papa-essay nila sa inyo, is kaya nyo na, okay na. Dahil, dahil ang mga college professor talaga is, minsan may prof na mahilig magbigay ng maraming essay. Minsan, 10, minsan 5. So, yun yung dahilan kaya minsan lang naman, is nagbibigay ako ng essay. Para naman na, pag na-reach na yung college nyo, is, di na kayo ma-shock na, ay, ba't ang daming essay, ganon. Dahil ako, nung ako nag-college na, nagulat talaga ako na sobrang dami talaga nung binibigay na essay. Minsan, alam mo yun, ayokong ma-experience yung na nagugulat kayo na ganun pala sa college. So, I want you to learn na dito pa lang sa subject ko is at least, 'di ba, is meron na ready na kayo kumbaga.
Okay, so yun yung manager in your own opinion. So tapos na ng ating review. Mamaya mamaya magsasend ako ng reviewer nyo sa Entrep. Then i-review nyo yun dahil bukas ganito ulit tayo. And good luck sa prelim niyo. Ingat kayo. Yung mga nag-answer, pwede pa kayo mag-answer. Hihintayin ko na lang. Ingat kayo. Bye-bye. Good luck. Thank you po. Thank you. Bye, ma'am. Bye po. Bye Bye. po. Ingat. Kain na rin kayo. Kain na. Thank you po, ma'am. Binabasa ko pa yung mga chat ng mga classmate nyo. Yung mga nag-a-answer.